Nananatiling nasa evacuation center ang mahigit 100 residenteng nawala ng tirahan malapit sa Manila Bay. Ang kanilang mga bahay na wasak ng alon. At live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean? Julius, magandang gabi sa iyo. Alam mo, kung hindi pader ay pinto ang nawala sa ilang bahay dito sa Barangay 649 sa Baseco Port area. Habang kwento naman ng ilang mga residente dito, pagising nila kayo ng umaga, laking gulat nila dahil kapitbahay yung hindi nila makita. Yung pala ay nawasak yung buong bahay daw dahil sa lakas ng ulan at alon itong galing sa Manila Bay. Gayunpaman, wala namang napaulat na nasaktan. Malalakas na hampas ng alon ang sumalubong sa aming team nang kumustahin namin ang sitwasyon ng mga residente dito sa Baseco Compound. Ang bahay nila Ralph Zainon, mga posting kahoy na lang ang natira. Ang mga pader sa first floor, winasak ng alon mula sa Manila Bay. Wasak na siya nung unang bagyo pa. Tapos pinabayaan lang namin kasi mayroong bagyo daw na parating. Kaya yun, hindi po masaya kasi gastos na naman yan. Ngayon wala pa kaming pera. Sa kabila ng panganib, hindi na raw lumikas sila Ralph dahil wala namang bata sa kanilang bahay. Ayaw rin daw nilang iwan ang kanilang mga gamit. Dahil sa sama ng panahon, nagngangalit ang hampas ng alon mula sa Manila Bay. May pagkakataong mismong news team namin napapatigil sa pagko-cover dahil sa laki ng alon na humahampas din sa amin. Yung mga bahay dito sa Barangay 649, umaabot hanggang doon sa nakausling kahoy na yon. Pero dahil sa lakas ng alon at ng hangin sa magdamag, mula kaninang madaling araw, nawasak na lahat ng bahay mula doon hanggang dito. Si Anthony Batyansila naabutan naming nakatulala habang hinihintay na tumila ang ulan. Nadali rin kasi ang pader at pinto ng kanyang bahay. Bagong tayo na to. Opo, bagong tayo. Nasira na naman. Nasira na naman. Anong gagawin mo? Ito, mangungutang ulit para may pampagawa ng bahay. Pero ang inaano ko talaga, yung pamilya ko, kasi ako naman po, marunong ako lumangoy. Yung pamilya ko, hindi talaga sila marunong. Maliliit pa po yung anak ko, 6 na taon yung panganay ko. Yung bunso, 1 taon pa lang po. Aminado si Anthony, mahirap ang sitwasyon nila sa paulit-ulit na nagigiba ang bahay tapos kukumpunihin ulit. Pero mainam na raw ito kesa mangupahan sila na dagdag gastos pa. Kanya-kanya namang diskarte ang ibang residente na magsalba ng tinangay na yero sa Manila Bay para magamit nila sa pangkumpuni sa kani-kanilang bahay. Ang iba, sinamantala ang basurang dala ng alon para makakuha ng mga pako at iba pang gamit na pwedeng mabenta sa junk shop. Pagtigil ng ulan, may ilang nagsimula ng magkumpuni ng kanilang bahay para makauwi na raw mula sa evacuation center ang mga kaanak nilang inilikas. Julius, binisita rin natin yung malapit na evacuation center dito, yung HJ Atienza Elementary School, kung saan 45 families o 178 individuals yung magpapalipas ng gabi doon. Sila yung mga nakatira dito pa rin sa Barangay 649, pero sila yung nakatira malapit kung saan yung barge ay nawala sa angkla, so medyo delikado yun, ano? As per DSWD, wala pang nare-report sa kanila na talagang totally damaged houses, puro mga partially damaged houses lamang. Sa kinatatayuan ko ngayon, malapit ako doon sa kung saan ko binuo yung report ko kanina, na maraming mga sinasabing mga nawasak na bahay, ano? Makikita ninyo wala ng ulan pero malakas pa rin yung hangin sa mga oras na ito. Julius? Maraming salamat, Mean, at mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.